Mga kabaksi, narito ang malalimang pagsusuri o fight analysis kung sakaling matuloy ang bakbakan sa pagitan ni Junto Nakatani at Janrel Casimero Cuadro Alas. Ngayon, paghambingin natin ang dalawang fighter. Unahin natin si Junto Nakatani. Ang kanya pong stance ay isa pong kaliwete at meron po siyang tangkad na 173 cm. Meron po itong katangkaran at ang kanya naman pong reach or yung kanyang abot ay 174 cm. At ang kanya naman pong kartada, meron po siyang 32 fights. Meron pong isang talo na nanggaling kay The Monster na Uya Inoue at walang tabla. At yung 24 wins naman ay coming from Chaos. Napakaganda po ng record nito. Samantala mga kaboxing, ito naman si Janriel Casimero Cuadro Alas ay isa pong orthodox kananete. Ayan, meron po siyang height na 5'4 or 163 cm. Ang kanya namang reach ay 163 cm din. At sa kasalukuyan, meron pong professional record na 36-5-1. 36 na laban, meron pong 5 talo at isang tabla. At yung pong 25 wins ay coming from Chaos. Kasama na po dyan yung huling panalo ni Cuadro Alas kay Luis Neri na pinatihaya niya po sa round 6. Ngayon naman po ating pag-usapan yung kanilang estilo at diskarte sa Uya Inoue. Alright, ngayon naman puntahan natin si Janriel Casimero Cuadro Alas, no? Ang mapanganib na veterano. Ayan ang tawag ko sa kanya, no? Bentay sa lakas. Alam niyo yan, malakas yan. Kahit tumanda na sa edad na 37, napatunayan ni Casimero na mayroon pa rin siyang one-punch knockout power matapos sa pabagsakin si Luis Neri sa round 6. Sa diskarte naman, si Cuadro Alas ay agresibo. Hindi mahulaan ang galaw. Kumbaga ay unpredictable yung kanyang mga diskarte at gumagamit ng mga malalakas na overhead at hook upang sirain ang depensa ng kalaban. Mahilig siyang makipagsabayan ng suntok upang makahanap ng tsansa para ma-knockout yung kanyang mga kalaban. Ngayon, yung kanya namang kahinaan. Dahil sa kanyang edad at estilo, madalas siyang maiwan sa puntos. Kung ang kalaban ay magaling umiwas at may magandang footwork, tulad ng nangyari sa pagkatalo niya kay Kameda, ayan, may bintahe rin si Nakatani sa reach, kaya mahihirapan si Casimero na makalapit ng hindi natatamaan. Ngayon, paano kaya tatakbo ang laban kung matutuloy, no? Ganito yan, sa mga unang 4 na round, susubukan ni Nakatani na gamitin ang distansya gamit ang kanyang mahabang jab. Si Casimero naman ay magiging agresibo, maghahanap ng butas upang makapasok sa depensa at makapagpakawala ng mga malalakas na suntok upang masurpresa ang Hapones. Ngayon, tignan naman natin sa mga gitnang mga round o sa mga middle rounds. Kung hindi mapapagbagsak ni Casimero si Nakatani sa simula, magiging pabor ang laban sa Hapon. Gagamitin ni Nakatani ang kanyang volume punching at mga angulo bilang southpaw upang mapagod si Cuadro Alas. At sa mga huling round, sa tingin ko, no, mapapasabak sa matinding subukan ang stamina ni Casimero. Kung makakatagal siya, ang tanging chance niya ay ang makatama ng isang solidong counter punch na magpapatumba kay Nakatani. Ngayon sa hatol at prediction tayo, mga kaboxing. Prediction: Junto Nakatani via unanimous decision o late round TKO. Siyempre maraming magsasabi na paano mo naman nasabi yun. Siyempre mayroon pong mga rason, no? Bagamat napakalakas ni Casimero, ang tangkad, reach at mas batang edad ni Nakatani ang magiging susi dito. Makokontrol ni Nakatani ang laban mula sa malayo kung ano ang distansya. Ngayon pa man, dahil sa pinakitang lakas ni Casimero lamang kay Neri, no, mananatilik delikado. Yan, delikado pa rin yan ang bawat segundo ng laban para sa Hapones. Alright, yun po ay mga analysis lamang at hindi pa po ganap at hindi naman natin sinabing yun naman talaga ang mangyayari. No? Siyempre, prediction. Ayan. Pero ganun pa man, yung prediction ko na yan ay pwede yan maging baliktad. Sabi ko nga kanina, delikado. No? Basta kumonekta ng solid ang kaliwa
ni Casimero, ayan, pwedeng matapos ang laban. At dapat magkaroon ng adjustment yan si Cuadro Alas kasi alam niya kung gaano katangkad, kahaba ang reach ni Nakatani at yung stamina niya, siyempre sigurado yan. At dapat yun ng pagtuunan ng pansin dito ni Cuadro Alas, yung kanyang stamina. Okay mga kabaksing, huwag po ninyong kalilimutang mag-comment at pa-subscribe ng aking channel at huwag kalilimutang pindutin ang notification bell para palagi kayong updated sa ating mga susunod na videos. Maraming salamat. God bless.